Matthew 22:37-40, Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment." Ito yung nakalagay dun sa, di ba, sa Exodus. Paano yung pag-ibig sa Diyos? Hindi mo siya iibigin lang sa isip lang. Ang binabanggit po dyan na all your heart, all your soul, and all your mind, and all your strength pa nga. Sa Lucas may strength eh. Ibig sabihin yung buong mong pagkatao, nasasakop ng batas ng Panginoong Yesus. At yung ikalawa, a second, is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Anong two commandments yun? Yung love your God and love your neighbor. Sinasabi ng mga Pariseo, mahal ko naman yung kapwa namin ah. Bakit? Sa paanong paraan? Naging mahal nila yung kapwa nila kung kaalyado nila. Pag hindi nga kaalyado at kumukontra sa kanila, gaya ng Panginoong Yesus na kumontra, ipapapatay nila. So hindi mo mahal ang iyong kapwa. Yun ang pinupuntusan ko dyan. Ano po? Kaya nga, may nagtanong sa kanya. Yan, tumalo na tayo, 22. Ito, lawyer tong nagtatanong. Guro. Kasi, pag ikaw nagsalita sa harap, ang tingin nila lahat ng una, guro ka. So, kaya ang sabi nung maaaring iskriba ito kasi nagsusulat ng kautusan, sabi niya, "Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan?" Sinabi sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo." Ito ang dakila at pangunang utos. Verse 39. At ang pangalawang katulad ay ito, kahalintulad nito. Kung iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita, ay iibigin mo ang iyong kapwa na nakikita mo. Pag sinabi mong, iniibig ko ang Diyos, hindi mo iniibig to. Ay, hindi mo iniibig ang Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kung paanong iibigin mo ang Diyos, ang sabi mo, na hindi mo nakikita, samantalang itong kapwa mo na may kasalanan sa iyo, sabi mo, iniibig mo, pero hindi mo iniibig, may mali po doon. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Bakit nauuwi? Kasi doon sa salitang love one another, natatalo ng pag-ibig ang lahat. Nananalo ang pag-ibig kapag ikaw ay marunong agad mag-release at hindi mo dinadamdam ito o tinatanim. Ano? He also expanded the definition of one's neighbor. Dito pinakita. Sa Lucas chapter 10 verse 29, well beyond the cultural norm through the parable of the Good Samaritan. Nadaanan po natin ito eh. Ano po? Itong lahat ng parables, di ba? Request ni Sister Daisy, nadaanan natin ito. Balikan natin po. Dito pinapakita na makikita mo sila kung paano ang iniibig talaga nila yung kanilang kapwa lang na Hudyo. Ano po? Lucas 10:25 ADB. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan, ito lawyer, ay nagtindig at siya tinutokso na sinasabi, itong pagtatanong nito, hindi ito yung tanong ko na humahanap ng sagot. Ayun yung nakalagay na salita. Ulit, narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig, ibig sabihin nagtanong. Siya'y tinutokso. Bakit tinutokso? Kasi alam nung nagtatanong yung nakasulat eh, alam niya. Alam niya. So, paano yung panunukso niya? Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Eh, alam nung nagtatanong yung sagot eh. Ano po? Kaso, nalilito yung nagtatanong kung sino yung kanyang kapwa. Sa, English Standard Version. And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? And 26, sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano nababasa mo? Kasi alam ng Panginoong Jesus, bari ka pa nagtatanong eh, alam mo naman yung tinatanong mo. Parang ganon. Naano mo pa ako ha? Naano-ano mo pa ako ha? Parang ganon. Kaya ang sagot ng Panginoong Jesus, ikaw may lawyer ha? Teachers of the law ka, di mo alam yun? Parang ganon. Ano nasusulat? Ano nababasa mo? Diba sabing ganon? Sumagot yung lawyer. And he said to him, what is written in the law? How does it read to you? Paano mo ito inuunawa? Ano pagkaunawa mo rito?
Ano yung nababasa mo? 10:27. Pagsagot niya yung sinabi, di siya rin ang sumagot. Sa tanong niya siya sumagot. Pagsagot niya yung sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tama. He answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your enemies as yourself. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Ipinapronounce lang sa kanya ng Panginoong Hesus. Kasi ang intindi nila, iibigin ko ang aking kaibigan, kapupuotan ko ang aking kaaway. Yan ang intindi nila eh. Pero ayan, lumabas sa bibig mo ha, iibigin ng kapwa. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Lawyer yan, kasama yan sa Sadduceo, Pariseo, Eskriba. Ano? You have heard answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. 10:29. Datapot siya na nag-ibig magaling ganap sa kaniyang sarili. At nagsabi kay Jesus, okay, tama yung sagot. Teka, Brad, Guro, sino ba yung kapwa ko? Kasi turo sa amin ng mga Pariseo, Sadduceo, Eskriba, ang turo sa amin na pinangahawakan namin, ang kapwa lang namin, yung mga kaibigan namin, kaalyado namin. Pagka hindi namin kagud, kalaban namin yan. Sino aking kapwa? Sabi nitong lawyer. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Sumagot si Jesus at sinabi, yun, dito papasok yung the parable of the Good Samaritan. So parable, hindi pwede siyang unawaing literal, kundi ibig sabihin na ipinapakitang isang kwento sa dalawang nangyayaring tao na kwento ng ating Panginoong Hesus na hinaluan nga ng talinghaga. Sumagot si Jesus at sinabi sa isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Ibig sabihin nahulog sa kamay ng mga tulisan, kinidnap ito. Inabangan. Maaaring ito, tuwing sasamba doon sa Jerusalem, marami pong daladalang pagkain at pera pag-uwi. Abangan natin doon sa may puno ng akasya. Doon dumadaan yan, lumiliko eh. Yun, napag-aralan siya. Kaya ang sabi, isang tao bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang, halos patay na. Kinuha lahat ng kanyang gamit. In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Bakit siya pumunta sa Jerusalem? Baka sumasamba. Kasi nandun yung sambahan eh. To Jericho. Di natin alam yung istorya, naglalaro lang sa isip natin. When he fell into the hands of robbers, diba? Mga hold-upper to, mga kidnapper to. They stripped him of his clothes, inasak yung niya, beat him and went away, leaving him half dead. At nagkataong bumaba sa daang yaon. Hindi nakahandusay na itong pobreng tao. Ang dumaan ng una, sabi, isang saserdote. At nang makita siya ay dumaan sa kanilang kabilang tabi. Parang gumanon lang. Ay, patay. Yan, umiwas. Pero dapat, saserdote ka eh. Pari ka eh. At maano yung loob mo. Ba, dapat ganon? Mababa dapat loob mo. High priest ka eh. Maaaring Hudyo yan. So kapwa tayo Hudyo, ba't hindi ito tinulungan? Ayoko na dami dyan. Hindi lang pare. Bahala kayo dyan. At nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi, umiwas. At sa gayon din paraan ang isang Levita, Hudyo na naman. Nang dumaan siya sa dakong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Dumaan yung saserdote, inislam. Dumaan yung Levita, inislam. Parehong mga Hudyo yan. So yung nakahandusay, kapwa Hudyo rin nila. Bakit? Galing sa Jerusalem. Ba't hindi tinulungan, kaalyado nila? Makita mo, masasama ugali diba? A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. Dumaan si pare, hindi walang nakikita, di ba? Hinihingi na yung tulong nila kahit hindi na magsalita. Alam mo kailangan tulungan. Dead man. Dumaan itong Levita, dead man rin.